Sa gitna ng dilim, biglang nagising ang batang si Jonard. Isang 5 taong gulang na bata na walang kamuwang-muwang sa napakalaking trahedyang bumalot sa kanilang lugar. Nakahiga siya sa tabi ng kalsada. Ramdam ang malamig na hangin at mga patak ng ulan sa kanyang balat. Sa kanyang paligid makikita ang sirasirang mga bahay. Basang-basa ng putik ang mga kalsada at ang hangin ay mabigat, puno ng alikabok at amoy ng pagkawasak. Maraming tao ang umiiyak, nagsisigawan at naghahanap ng nawawala nilang mahal sa buhay. Ang paligid ay tila isang bangungot. Ang dating matahimik na bayan ay ngayon isang lugar ng kaguluhan at lungkot. Si Jonard, tuliro at hindi alam kung ano ang nangyari, ay agad na bumangon mula sa pagkakahiga. Hinaplos niya ang kanyang noo, ramdam ang sugat na hindi niya alam kung saan nanggaling. Lumingali nga siya, naghahanap ng pamilyar na muka. Ngunit lahat ng kanyang nakikita ay pawang mga estranghero, mga tao na umiiyak at walang magawa sa harap ng sakuna. "Nanay? Tatay?" bulong ni Jonard sa sarili, tila umaasang makakarinig ng sagot. Ngunit walang boses na bumalik sa kanya. Sa kanyang kaliwang banda nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nagtipon sa paligid ng kalsada. May ilan na nakayuko, may mga nananalangin at may mga inaalo ang isa't isa. Nagdesisyon siyang lumapit, umaasa na makakuha ng mga sagot mula sa kanila. Nang makarating siya malapit sa grupo, agad niyang napansin ang isang batang babae na humihikbi sa tabi ng kanyang nanay. Hawak nito ang kamay ng isang nakahigang katawan, puno ng putik at sugat. Ang batang babae ay umiiyak, humihiling na magising ang kanyang kapatid. Hindi naiintindihan ni Jonard kung ano ang nangyayari, ngunit ramdam niya ang bigat ng kalungkutan sa kanilang paligid. "Kuya, nasaan po ang nanay ko?" tanong ni Jonard sa isang lalaking nakatayo sa tabi ng mga umiiyak na tao. Ang lalaki na tila nakaluhod ay nag-angat ng ulo at tinignan si Jonard. Puno ng luha ang kanyang mga mata. "Hindi ko alam, bata. Hindi ko alam." Ang tanging naging sagot ng lalaki at muling ibinalik ang atensyon sa kanyang harapan sa isang katawang walang buhay. Napaatras si Jonard. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Bakit maraming umiiyak? Bakit maraming nakahiga sa kalsada? Hindi gumagalaw. Bakit tila walang makapagsabi sa kanya kung nasaan ang kanyang pamilya? Habang naglalakad siya papalayo mula sa grupo ng mga tao, napansin niyang unti-unti na siyang kinukubabawan ng takot. Hindi niya maalala kung paano siya napunta sa kalsada o kung ano ang nangyari bago siya magising. Ang huling naaalala niya ay masaya silang nag-uusap ng kanyang nanay sa loob ng kanilang bahay. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay tila naging usok na nawala sa ere. Umupo si Jonard sa malayo, sa isang gilid ng kalsada at pinanood ang kaguluhan na bumabalot sa kanilang lugar. Napansin niyang wala ng buo na bahay sa kanilang paligid. Ang bawat kanto ay puno ng mga sirang bagay, mga bubong na tinangay ng hangin, mga pader na bumagsak at mga sasakyan na binalot ng putik at mga sanga ng puno. Tila ginising siya ng bagyo sa isang bagong mundo, isang mundo ng pagkawasak at lungkot. Sinubukan niyang alalahanin kung ano ang nangyari sa kanila. Nagsimula siyang maghanap ng pamilyar na bagay, mga laruan, damit o kahit anong tanda na makakapagsabing malapit na siya sa kanilang bahay. Ngunit sa kanyang pag-iikot, wala siyang nakitang pamilyar. Hindi niya makita ang kanilang bahay. Lahat ng kanyang kilala ay tila nawala at siya ay naiwan na nag-iisa. Muling tumulo ang luha ni Jonard. Hindi niya alam kung saan pupunta. Ang sakit sa kanyang ulo ay lalong lumalala at ang malamig na simoy ng hangin ay tila sumasalamin sa malamig na realidad na kanyang kinakaharap. Wala siyang kapiling, wala siyang magulang na mag-aaruga sa kanya. At kahit na sinusubukan niyang maghanap, tila wala siyang matagpuan na sagot. Habang naglalakad si Jonard sa gilid ng kalsada, napansin niyang may mga dumating na mga rescuer. Mga taong may suot na maliwanag na kulay na jackets. May dalang mga ilaw at kagamitan para sa pag-rescue. Agad siyang napatingin sa kanila. Umaasang makakatulong ang mga ito na mahanap ang kanyang pamilya. Nakita siya ng isa sa mga rescuer. Isang babaeng may malambing na mukha ngunit baka sa kanyang mga mata ang pagod at kalungkutan. Lumapit ito kay Jonard at marahang hinaplos ang kanyang balikat. Anak,
Anong pangalan mo? Nasaan ang pamilya mo? Tanong ng babae. Ang boses nito ay puno ng malasakit. Jonard po. Mahinang sagot ng bata. Hindi ko po alam kung nasaan si nanay at tatay. Ang babae ay napatingin sa kanyang mga kasamahan. Tila may binulong na bagay na nagpaseryoso sa kanila. Maya-maya ay naramdaman ni Jonard ang malamig na kamay ng babae sa kanyang braso. Jonard, sasama ka muna sa amin ha. Hahanapin natin ang pamilya mo. Tumango si Jonard kahit na hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa isip niya umaasa siyang nasa isang ligtas na lugar ang kanyang mga magulang. Naghihintay na lamang na makita siya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang paligid, ang sirang mga bahay, ang mga umiiyak na tao, unti-unti na ring pumasok sa kanyang isip ang realidad na tila hindi na maibabalik ang dati. Habang sumasakay sila sa isang malaking truck ng mga rescuer, nagsimulang magkwento ang isa sa mga tauhan sa kanila. Nagkaroon ng napakalakas na bagyo kagabi. Hindi man lang natin inaasahan na ganito kalala ang magiging epekto. Naparaming taong nasaktan at maraming bahay ang nawasak. Nakahiga na si Jonard sa isang bahagi ng truck at unti-unti nang nararamdaman ng pagod sa kanyang katawan. Napakabigat ng mga narinig niyang balita, ngunit hindi pa rin niya lubos na maintindihan ng lahat. Sa mga oras na iyon, ang tanging iniisip niya ay makita muli ang kanyang nanay at tatay. Ngunit habang patuloy na tumatakbo ang truck, naramdaman niyang tila malayo pa ang kanyang paglalakbay patungo sa mga sagot na hinahanap niya. Unti-unti nang bumibigat ang kanyang mga mata at sa kanyang pagod at pagkahapo, muling pumikit si Jonard. Inaasam na sana sa kanyang muling pagising ay makita na niya ang mga mahal niya sa buhay. Pagkagising ni Jonard, nasa isang maliit na kwarto siya. May malambot na kama at malamig na hangin mula sa isang ventilador. Iba na ang paligid. Tila mas tahimik ngunit mabigat pa rin ang pakiramdam. May ilang tao sa paligid na nag-aasikaso ng mga sugatan at nag-aalaga sa mga bata. Napansin niyang hindi siya nag-iisa. May mga bata ring naglalaro ngunit karamihan sa kanila ay tahimik at malungkot. Lumapit ang isang lalaking nakauniforme at nagpakilala bilang rescuer. Jonard, kumusta ka na? Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo ngayon, pero gusto ko sanang sabihin sa iyo ang totoo. Hindi kumibo si Jonard, ngunit nararamdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Hinawakan ng rescuer ang kanyang kamay, tila nagpapalakas ng loob. Jonard, base sa ginawa naming investigasyon, sa ngayon alam namin na ikaw lang ang nakaligtas sa pamilya mo. Pumanaw na ang iyong mga magulang sa bagyong dumaan. Sila'y kabilang sa mga biktima na hindi natin nailigtas. Hindi agad makapagsalita si Jonard. Parang biglang huminto ang mundo niya. Pilit niyang iniisip kung totoo ba ang kanyang narinig. Ngunit habang tinitignan niya ang mata ng rescuer, nakita niya ang lungkot at katotohanang hindi na pwedeng itago. Sina nanay at tatay? Bulong ni Jonard. Tila hindi makapaniwala sa mga sinabi ng rescuer. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata ngunit hindi niya magawang umiyak ng malakas. Parang bigla siyang nawalan ng lakas. Parang nawalan ng dahilan upang magpatuloy. Mula sa araw na iyon, tila nag-iba na ang takbo ng buhay ni Jonard. Ang masayang batang dating puno ng saya at kasiyahan ay naging tahimik at tila nawalan ng pag-asa. Inilipat siya sa isang evacuation center, kasama ang iba pang mga bata na nawalan din ng pamilya sa bagyo. Kahit maraming taong nag-aalaga sa kanya, hindi pa rin mapalitan ang sakit at lungkot na nararamdaman niya. Minsan, kapag nag-iisa si Jonard sa sulok ng evacuation center, iniisip niya kung nasaan na ang kanyang mga magulang. Pinapakinggan niya ang ingay ng paligid, ang pag-iyak ng mga bata, ang usapan ng mga matatanda at ang malalim na buntong hininga ng mga nawalan din ng mga mahal sa buhay. Pero para kay Jonard, tila walang makakapag-alis ng bigat na kanyang nararamdaman. Wala na ang kanyang pamilya at kahit anong gawin niya, hindi na ito may babalik. Isang gabi habang nakahiga si Jonard sa kanyang kama, muling bumalik sa kanyang alaala ang huling gabing kasama niya ang kanyang mga magulang. Naririnig niya ang malakas na hangin mula sa bagyo. Nararamdaman ang takot at pangamba ng lahat. Naaalala niyang yakap-yakap siya ng kanyang nanay habang ang kanyang tatay ay nagsisikap na isara ang mga bintana upang hindi sila abutan ng tubig. Ngunit ang mga alaalang ito ay malabo. Tila nawawala sa bawat pagising niya. Minsan iniisip ni Jonard na baka ito ay isang bangungot lamang.
na baka sa pagising niya, nariyan na muli ang kanyang pamilya, buhay at masaya. Ngunit sa bawat pagising, muling bumabalik ang katotohanan na hindi na siya kailanman makakabalik sa dati nilang buhay. Ang mga araw na sumunod ay puno ng pagsubok para kay Jonard. Bagamat maraming taong gustong tumulong sa kanya, wala pa ring makapalit sa pagmamahal ng kanyang mga magulang. Lumalapit ang mga social workers upang magtanong sa kanya ng mga impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Ngunit sa tuwing tinatanong siya kung may mga kamag-anak pa siyang pwedeng puntahan, lagi niyang sinasagot na wala. Si nanay at si tatay lang po ang kasama ko dati at hindi ko po alam kung may kapatid po ko, sabi ni Jonard sa mababang boses. Wala na po akong ibang kilala. Ngunit sa kabila ng lahat, si Jonard ay patuloy na nagiging matatag. Alam niyang hindi madali ang lahat ng ito, ngunit sa murang edad, natutunan niyang tanggapin ang mga bagay na hindi niya kontrolado. Hindi man niya naiintindihan ng lahat, natutunan niyang umasa sa mga taong tumutulong sa kanya. Sa ngayon, ang kanyang buhay ay isang malaking hamon, ngunit sa bawat araw na lumilipas, natutunan niyang bumangon kahit gaano man kabigat ang sakit. Ang kalsada kung saan nagising si Jonard ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Ang mga taong namatay sa bagyo, kasama na ang kanyang pamilya, ay naging bahagi na ng kasaysayan ng trahedyang bumalot sa kanilang bayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng lungkot at sakripisyo, ang batang si Jonard ay patuloy na lumalaban, dahan-dahang bumabangon mula sa bangungot ng kanyang nakaraan. Bagamat ipinaliwanag ng mga rescuer at social workers kay Jonard ang nangyari sa kanyang pamilya, hindi pa rin matanggap ng batang masakit na katotohanan. Sa murang edad na 5, mahirap para sa kanyang maintindihan kung bakit bigla na lamang nawala ang lahat ng kanyang mahal sa buhay. Maraming beses na niyang narinig mula sa mga tao sa evacuation center na patay na ang kanyang mga magulang, ngunit para kay Jonard, ito ay isang bagay na hindi niya matatanggap. Huwag kayong magsisinungaling, please. Paulit-ulit yung sinasabi yan. Buhay pa sila. Hanapin ko sila. Paulit-ulit yung sinasabi sa mga rescuer na pilit siyang inaalo. Minsan nagiging matigas ang ulo ni Jonard at madalas na lumalayo kapag sinasabi sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Ang pagmamahal at malasakit na ipinakita ng mga rescuer at ibang tao sa center ay hindi sapat upang mapawi ang matinding sakit na kanyang nararamdaman. Lumipas ang mga araw, ngunit nanatili si Jonard sa kanyang paniniwala. Hindi siya naniniwala na patay na ang kanyang mga magulang. Sa tuwing nakikita niya ang ibang bata na niyayakap ng kanilang mga magulang, nararamdaman niya ang kirot sa kanyang puso, ngunit hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Babalik sila. Babalik si nanay at tatay. Hindi nila ako iiwan. Bulong ni Jonard sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ng mga nagaganap sa paligid. Isang gabi habang tahimik ang lahat at tila natutulog na ang mga tao sa evacuation center, nagdesisyon si Jonard na tumakas. Pagod na siya sa pakikinig ng mga kwento tungkol sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Gusto niyang hanapin sila kahit saan pa siya makarating. Iniisip niya na baka may pagkakataon pa siyang makita ang kanyang mga magulang kung hahanapin niya sila ng mag-isa. Walang sino mang makakapigil sa kanya, kahit pa ang mga rescuer na matagal na siyang inaalagaan. Madaling araw nang magdesisyon si Jonard na tahimik na umalis sa evacuation center. Maingat niyang binuksan ang pintuan ng dormitoryo. Tinitiyak na walang makakarinig sa kanya. Nang tuluyan siyang makalabas, mabilis siyang tumakbo palayo. Iniwasan ng mga ilaw ng mga guard sa paligid. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumasampal sa kanyang muka. Ngunit hindi iyon nakapigil sa kanyang determinasyon. Hindi niya alam kung saan siya tutungo, ngunit sa kanyang isipan, may iisang layunin lamang siya, ang hanapin ang kanyang pamilya. Habang naglalakad sa kalsada, napansin ni Jonard ang unti-unting pag-angat ng araw sa silangan. Ramdam na ramdam niya ang lungkot at pangungulila, ngunit pinilit niyang hindi magpadaig dito. Lumakad siya ng ilang oras. Dumadaan sa mga lugar na hindi niya kilala. Ang dating pamilyar na mga bahay at kalsada ay napalitan ng mga bagong tanawin. Hindi niya alam kung gaano na siya kalayo sa evacuation center, ngunit nagpatuloy siya. Sa kanyang paglalakbay, napadpad si Jonard sa isang lugar na tila hindi niya kilala. Ang mga bahay ay masisikip at dikit-dikit. Ang mga kalsada ay makitid at puno ng matambak na basura. Ang lugar na ito ay puno ng mga tao, ngunit walang pamilyar na mukha para sa kanya. Wala siyang alam kung nasaan siya. Ngunit hindi siya sumuko. Patuloy siyang naglakad.
Umaasa na sa dulo ng bawat kanto ay makikita niya ang kanyang pamilya. Ngunit habang lumalalim ang araw, unti-unti na ring bumibigat ang katawan ni Jonard. Gutom at pagod ang sumasakop sa kanyang maliit na katawan at nararamdaman niyang kailangan na niyang magpahinga. Naupo siya sa isang tabi, sa isang bangketa malapit sa isang tindahan ng pagkain. Habang pinagmamasdan ng mga tao, naririnig niya ang mga boses ng mga bata na naglalaro. Ngunit para sa kanya, ang ingay na iyon ay tila isang malayong alingawngaw na hindi niya masakyan. Isang lalaking may edad, marungis ang kasuotan ng lumapit kay Jonard habang ito'y nakaupo sa gilid ng bangketa. Tila napansin ng lalaki ang kalungkutan sa mukha ng bata. "Hoy bata, anong ginagawa mo rito? Bakit ka mag-isa?" Tanong ng matanda. Ang boses nito'y tila magaspang ngunit may halong awa. Napatingin si Jonard sa matanda at hindi kaagad nakapagsalita. Nang makita ng lalaki na tila nawawala ang bata, muli ito nagtanong, "Nasaan bang mga magulang mo? Bakit ba nasa kalsada ka nang ganito ang itsura mo?" Sa tanong ng matanda, biglang bumalik ang lungkot at pagkalito kay Jonard. "Hindi ko po sila makita. Hinahanap ko nga po sila eh." Mahinang sagot ng bata habang tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga ang matanda at tumingin sa malayo. "Alam mo bata, mahirap hanapin ang mga nawawala. Lalo na kung wala kang alam kung saan sila pumunta. Baka dapat bumalik ka na kung nasaan ka galing." Pero sa isip ni Jonard, hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya kayang isipin na wala na talagang natitira para sa kanya. Tumayo siya mula sa kanyang pagkakaupo. Nagpasalamat sa matanda at muling nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Habang naglalakad si Jonard, napansin niyang mas lalo nang nagiging masikip at mas mahirap ang mga daanan. Hindi tulad ng dati, tila maraming tawang nagmamadaling pumunta sa iba't ibang direksyon at sila ay tila nagiging maliit sa gitna ng mga ito. Napadpad siya sa isang masikip na palengke kung saan ang amoy ng pagkain, usok at mga tao ay sumasalubong sa kanya. Tumigil siya sandali, pinagmamasdan ng mga nagaganap sa paligid. Habang lumalakad, napansin niyang dumadaan siya sa isang grupo ng mga batang kalsada na naglalaro malapit sa isang malaking tambakan ng basura. Napansin siya ng isa sa mga bata at agad na lumapit sa kanya. "Hoy, bago ka rito ano? Saan ka galing?" Tanong ng isang batang lalaki na mukhang mas matanda ng kaunti kay Jonard. May kasamang ilang batang lumapit, tila interesado sa kanya. "Umalis po ako sa center. Hinahanap ko ang nanay at tatay ko." Sagot ni Jonard, tila may pag-asa na baka may makatulong sa kanya. Ngunit sa halip na matulungan, nagtawanan ng mga bata. "Wala kang mapapala rito. Wala kang mahahanap, pero kung gusto mong maglaro, dito ka muna. Dito sa kalye, lahat tayo ay naghahanap pero wala tayong mahahanap." Ang simpleng mga salita ng bata ay nagbigay ng mas malalim na kirot kay Jonard. Napagtanto niyang ang mga batang ito ay may kaparehong karanasan. Lahat sila ay may hinahanap. Lahat sila ay nawala ng pamilya. Ngunit tila walang liwanag sa kanilang mga mata. Tila nawalan na ng pag-asa sa paghahanap. Nagpatuloy si Jonard sa paglalakad, kahit na ang kanyang mga paa ay pagod na. Habang lumalalim ang gabi, nararamdaman niyang mas mahirap ang buhay sa kalsada kaysa sa kanyang inaakala. Ang gutom na kanyang nararamdaman ay mas lalong bumibigat at wala siyang makain o mainom. Lumapit siya sa isang tindahan, umaasang makakakuha ng kahit kaunting pagkain. "Kuya, pwede po bang makahingi ng pagkain?" Tanong ni Jonard sa tendero na abalang nag-aayos ng kanyang paninda. Tinignan lamang siya ng tendero at muling binaling ang tingin sa kanyang ginagawa. "Wala akong mabibigay sa'yo bata. Kung wala kang pambili, umalis ka na." Napahiya si Jonard at dahan-dahang umalis sa harap ng tindahan. Napatungo siya sa isang gilid ng daan. Naupo muli at hinaplos ang kanyang tiyan na kumakalam na sa gutom. Ang gabi ay lalo pang lumalamig at walang magawa si Jonard kundi umiyak. Naiisip niya kung gaano kahirap ang kanyang sitwasyon. Wala siyang pamilya, wala siyang tirahan at tila walang gustong tumulong sa kanya. Nang sumapit ang gabi, nagsimula nang maging tahimik ang paligid. Maraming tao ang umuwi na sa kanilang mga tahanan, ngunit si Jonard ay naiwan sa kalsada. Walang alam kung saan siya pupunta. Ang mga ilaw ng mga poste ay nagbigay ng kaunting liwanag, ngunit hindi ito sapat upang mapawi ang takot at lungkot na bumabalot sa kanyang puso. Naupo siya sa isang sulok, nagpapahinga mula sa kanyang mahabang paglalakbay.
Iniisip niya ang kanyang pamilya. Iniisip niya kung nasaan sila. Sa kanyang murang isipan, patuloy niyang sinasabi sa sarili na hindi pa tapos ang lahat, na baka isang araw ay makita niya sila. Ngunit sa kanyang puso, nararamdaman niya ang bigat ng katotohanan na unti-unti nang lumalapit. Wala na ang kanyang mga magulang. Hindi man niya tanggapin sa kanyang isipan, nararamdaman niya sa kanyang puso na hindi na sila babalik. Isang gabi, habang natutulog si Jonard sa gilid ng isang lumang gusali, biglang lumapit sa kanya ang isang matandang babae na mukhang naglilimos din sa kalsada. Nakita ng matanda ang kalagayan ni Jonard at nag-alok ng kaunting pagkain mula sa kanyang bulsa. "Bata, kumain ka muna. Nakikita akong pagod ka na," sabi ng matanda habang iniaabot ang tinapay kay Jonard. Tinignan ni Jonard ang tinapay at bagamat nahihiya siya, tinanggap niya ito at agad na kinain. "Salamat po," sabi niya ng mahina habang pilit nang umingiti sa matanda. Umupo ang matanda sa tabi ni Jonard at tinignan ito. "Mahirap ang buhay sa kalsada, lalo na para sa tulad mong bata pa. Nasaan na ba ang mga magulang mo?" Hindi makapagsalita si Jonard. Tumungo siya at pilit na tinatago ang kanyang mga luha. Naintindihan ng matanda ang sitwasyon ni Jonard. "Alam ko ang pakiramdam ng mawalan, bata. Nandito ako sa kalsada dahil nawalan din ako ng lahat. Pero tandaan mo, kahit gaano kahirap ang buhay, kailangan mong maging matatag." Nang gabing yon, natulog si Jonard sa tabi ng matanda. Hindi na niya naramdaman ang gutom, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay nanatili. Nang sumapit ang umaga, nagising si Jonard mula sa malamig na simoy ng hangin. Nagpasalamat siya sa matanda at nagpa siya na muling maglakad at maghanap ng direksyon. Ngunit sa mga araw na lumipas, napagtanto niyang hindi na siya makakabalik sa dati niyang buhay. Mas mahirap ang buhay sa labas ng evacuation center at mas marami ang tao, ngunit tila mas kaunti ang tumutulong. Ang pag-asa ni Jonard na makita muli ang kanyang mga magulang ay dahan-dahan nang nawawala. Sa gitna ng masikip na mga kalsada ng Maynila, napagtanto niya na mali ang naging desisyon niyang umalis sa evacuation center. Ngunit ngayon, wala na siyang magawa kundi harapin ang bagong realidad ng kanyang buhay. Siya isang batang ulila, nag-iisa sa malupit na mundo ng kalsada. Umaasang balang araw ay makakahanap siya ng liwanag sa gitna ng dilim. 3 araw nang lumipas mula nang tumakas si Jonard mula sa evacuation center. At sa puntong ito, alam niyang isang malaking pagkakamali ang kanyang naging desisyon. Sa murang edad na 5, wala siyang sapat na kaalaman tungkol sa tunay na kalakaran ng mundo. Umaasa siya na sa kanyang pag-alis, matatagpuan niya ang kanyang pamilya o kahit isang lugar na mas ligtas kaysa sa mga mapapanganib na kalsada ng Maynila. Ngunit ang totoo, ang mundo sa labas ng shelter ay mas malupit, mas marahas at mas mapanganib kaysa sa anumang bagyo. Hindi na niya matandaan kung gaano nakalayo ang kanyang nilakbay. Wala na rin siyang idea kung paano bumalik sa shelter. Sinubukan niyang bumalik. Naglakad siya pabalik sa mga daang dinaanan niya, ngunit tila nawawala siya sa bawat hakbang. Ang mga pamilyar na lugar na tinatahak niya noon ay biglang tila naging ibang mundo na hindi niya na nakikilala. Habang naglalakad sa gilid ng mga kalsada, nararamdaman niya ang gutom na lalong sumisikip sa kanyang sikmura. Hindi siya kumakain ng maayos mula pa noong umalis siya sa center. At ang mga tao sa paligid ay tila walang pakialam sa batang tila nawawala. Ang kanyang katawan ay payat na at bawat hakbang ay nagiging mas mabigat. Pero kahit ganoon, patuloy siyang naglalakad. Umaasa na balang araw, matatagpuan niya ang mga taong nagmamahal at aalalay sa kanya. Isang gabi, habang palakad-lakad si Jonard sa isang tahimik na eskinita, napansin niyang tila sinusundan siya ng mga lalaki. 3 sila, matatangkad at mukhang hindi mabubuting tao. Ramdam ni Jonard ang malamig na simoy ng hangin na tila nagpapalakas pa sa kanyang takot. Bilang bata, ang natural niyang reaksyon ay tumakbo palayo, ngunit alam niyang wala siyang direksyon kung saan pupunta. Sa kanyang takot, napaluhod siya sa kalsada. Iniisip kung ano ang gagawin. "Hoy bata!" sigaw ng isa sa mga lalaki habang papalapit sila kay Jonard. "Ano ba ginagawa mo dito? Wala kang tirahan, no?" Umiling si Jonard, nanginginig sa takot. Wala na po akong bahay, tama po kayo. Wala na po akong pamilya," sagot niya. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng lungkot. Ang mga lalaki ay nagtinginan sa isa't isa at naglakad papalapit kay Jonard. "Walang pamilya? Yan, saktong-sakto, sasama ka sa amin,"
sabi ng pinuno ng grupo, isang lalaking may malaking peklat sa mukha. Bakit po? Tanong ni Jonard, nanginginig at takot. Pero bago pa man siya makapagtanong ng marami, bigla siyang hinawakan sa braso ng isa sa mga lalaki, mahigpit at walang pakundangan. Wala nang tanong-tanong, makakasama ka sa amin para magtrabaho. Kung ayaw mong sumama, sigurado kami na hindi ka makakalabas ng buhay dito. Tila walang puso ang boses ng lalaki at sa murang edad, nararamdaman ni Jonard ang tunay na takot sa kanyang buhay. Sinimulan na siyang dalhin ng mga sindikato. Dinala siya ng mga lalaki sa isang maliit na lugar sa ilalim ng tulay kung saan maraming batang natutulog sa malamig na semento. Mga payat, marumi at puno ng takot din ang mga mukha nila. Ibinagsak si Jonard sa gitna ng mga batang ito at tinanong ng pinuno ng sindikato. Ngayon bata, alam mo na ang gagawin. Kailangan mong manlimos at kapag hindi ka nakalimos ng sapat na pera araw-araw, ikaw ang may kasalanan kaya ayusin mo ang trabaho mo. Hindi nakapagsalita si Jonard. Hindi niya akalaing sa murang edad magiging ganito nakabagsak ang kanyang buhay. Mula sa isang bata na may pag-asa at pangarap na muling makita ang kanyang pamilya, ngayon isa na siyang bata sa kalsada. Pinilit na gawin ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban. Sa mga sumunod na araw, kasama si Jonard sa ibang mga bata na pinilit na magtrabaho para sa sindikato. Wala siyang magawa kundi ang sundin ang utos ng mga matatanda. Kuminsan, tinitiktikan sila ng mga kasamahan niya upang matiyak na hindi sila tumatakas o nagtutulungan. Kailangan nilang magtrabaho maghapon, humihingi ng awat barya sa mga dumadaan. Sa tuwing hindi sapat ang kanilang malilikom, pinagbabantaan silang papatayin. 3 taon pa nga ang lumipas, si Jonard na dating masigla at masayahing bata ay tila ibang-iba na. Sa edad na 8 taong gulang, payat na siya, halos kalansay na lamang, at tila nawalan na ng pag-asa. Wala na ang dati niyang buhay at ang kanyang pamilya ay tila isang malabong alaala na lamang. Wala nang saya sa kanyang mga mata. Ang tanging natitira ay pangangailangan na magpatuloy kahit gaano kahirap. Ngunit sa gitna ng kalungkutan, nakahanap siya ng kaibigan sa katauhan ni Justin. Si Justin ay isa ring biktima ng sindikato. Bata rin tulad niya. Ngunit mas matagal nang naninirahan sa kalsada. Sa kabila ng kanilang malupit na sitwasyon, nagkaroon sila ng magandang samahan. Si Justin ang nagturo kay Jonard kung paanong mas maging madiskarte sa panlilimos, kung paano makakakuha ng simpatsya mula sa mga tao, at kung paano iiwas sa galit ng sindikato. Minsan, kapag tapos na ang araw ng kanilang panlilimos, umuupo sila sa gilid ng isang gusali, nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap. Balang araw, alam mo makakalaya din tayo, sabi ni Justin habang tinitignan ng mga bituin sa langit. Ngumiti si Jonard, kahit pa halos hindi pa niya matandaan ang pakiramdam ng kalayaan. Sana nga Justin, gusto ko ring makahanap ng pamilya ko. Baka naghihintay pa rin kasi sila sa akin eh. Pinapawi ni Justin ang luha ni Jonard at nagsabing, basta kapit lang tayo, baka dumating din ang araw na mababalik natin ang mga nawala sa atin. Ngunit ang kanilang munting pagkakaibigan ay hindi nagtagal. Isang araw napansin ni Jonard na hindi na nakakakilos ng maayos si Justin. Madalas itong nilalagnat at nawawalan ng gana sa pagkain. Ang katawan ni Justin na dati payat na, ngunit kayang makipagsabayan ay tila unti-unting nanghihina. Justin, okay ka lang ba? Tanong ni Jonard habang inaalalayan ng kaibigan. Ngumiti si Justin ngunit halatang pagod na ito. Okay lang ako, Jonard, huwag kang mag-alala. Konting pahinga lang ang kailangan ko siguro. Ngunit alam ni Jonard na iba ang nangyayari. Alam niyang hindi na magiging maayos si Justin. Isang gabi, habang tahimik na nagpapahinga si Justin sa gilid ng isang gusali, binawian na ito ng buhay. Si Jonard ang unang nakakita. Nakita niyang walang buhay na katawan ng kanyang kaibigan. Payat na payat at puno ng sugat. Hinalikan ni Jonard ang noo ni Justin habang tahimik na umiiyak. Justin, hindi mo ko iniwan, di ba? Hindi mo ko iiwan. Ngunit wala nang tugon mula sa kaibigan. Nang malaman ng mga sindikato ang nangyari kay Justin, walang kahit anong pag-aalaga ang ipinakita nila. Sa halip, kinuha lamang nila ang katawan ni Justin at itinapon ito sa tambakan ng basura. Parang wala lang itong halaga. Para kay Jonard, ito ang pinakamabigat na sakit na naramdaman niya. Hindi lamang dahil sa pagkawala ng kaibigan, kundi dahil sa paraan ng pakikitungo ng mundo sa kanila. Para silang walang halaga. Parang hindi sila tao.
Simula noon tuluyan ng nadurog ang puso ni Jonard. Wala na siyang ibang kakampi. Ang buhay sa kalsada ay lalo pang naging mas mahirap at mas mapait. Hindi na siya umaasang makakabalik pa sa dati niyang buhay o makikita pa ang kanyang pamilya na napakalabo na sa kanyang alaala. Para sa kanya, tila naglaho na ang lahat ng pangarap at ang tanging natira na lang ay ang bawat araw na kailangang pagdaanan niya para makaligtas. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin si Jonard sa paggawa ng mga bagay na ipinag-uutos ng sindikato. Pero hindi na siya ang dati. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata at wala na ang ngiti sa kanyang muka. Siya ay isa ng anino ng kanyang dating sarili, isang batang tinangay ng kalupitan ng mundo. Isang araw habang nanlilimos si Jonard sa isang mataong kalsada, may isang matandang babae na naman ang nagbigay sa kanya ng kaunting pagkain. Tinignan siya ng babae. Tila nakikilala ang sakit sa kanyang mga mata. "Anak, hindi mo dapat ito ginagawa," sabi ng babae habang iniaabot ang tinapay kay Jonard. Nagpasalamat si Jonard, ngunit hindi siya makatingin ng diretso sa babae. Hindi niya kayang aminin sa sarili na ganito na ang kanyang kalagayan. Napansin ng babae ang mga luha sa mata ni Jonard, ngunit hindi na ito nagtanong pa. Lumayo ito ng dahan-dahan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng awa at malasakit. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Jonard sa kanyang sulok, naalala niya ang sinabi ni Justin sa kanya. "Alam mo Jonard, balang araw makakalaya din tayo." Pero sa ngayon, sa bawat araw na lumilipas, tila mas lumalayo pa ang kalayaan na kanyang pinapangarap, kasama ang kaibigang si Justin. Patuloy siyang umiiyak sa dilim habang iniisip kung darating pa ba ang araw na muling mabobo ang kanyang sirang mundo. Isang umaga matapos ang buong araw ng paglalakad, napagod si Jonard at nagdesisyon na magpahinga sa tabi ng isang magarang restaurant. Ang paligid ng kalsada ay puno ng mga tao, ngunit tila hindi siya napapansin ng kahit na sino. Sa kanyang payat na pangangatawan, marumi at halos kalansay na, walang nakakapansin sa isang batang tila napabayaan ng mundo. Sa harap ng restaurant, naupo si Jonard sa isang sulok at dahan-dahang napapikit. Hindi niya namamalayang unti-unti na siyang nilalamon ng pagod at hindi nagtagal, nakatulog siya sa malamig na semento. Sa kanyang panaginip, muli niyang nakita ang kanyang mga magulang. Masaya at buo ang kanilang pamilya. Ngunit sa bawat ngiti nila, bigla itong nagiging mga anino. Tila nawawala ang mga ito sa kanyang paningin. Subalit sa kanyang paniginip, kahit papaano ay nararamdaman niya ang init ng kanilang presensya. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan. Ngunit bigla siyang nagising sa isang matinding hapdi sa kanyang katawan. Mainit, masakit at tila tinutusok ang bawat bahagi ng kanyang balat. Nang dumilot siya, nakita niyang may bumuhos na mainit na tubig sa kanya at ang nagbuhos ay walang iba kundi ang aroganteng may-ari ng restaurant, si JR. "Ba't natutulog ka dito, batang kalye ka? Hindi ka pwede rito," sigaw ni JR. May kasamang paghamak sa boses nito. Napaiyak si Jonard sa matinding sakit at biglang bumangon mula sa pagkakahiga. Tila wala nang pakialam ang may-ari ng restaurant na nakatingin sa kanya na parang dumi lamang sa kanyang paligid. Nakakapasong init ang nararamdaman ni Jonard sa kanyang mukha at dibdib at naglalagos ang sakit hanggang sa kanyang buto. Umiiyak siya habang tinatakpan ng kamay ang kanyang katawan, umaasa na maibsan ng hapdi. Pasensya na po," bulong ni Jonard habang umiiyak, ngunit hindi pinansin siya ni JR. Tumalikod na ito at bumalik sa loob ng kanyang restaurant na parang walang nangyari. Dahil sa matinding sakit, mabilis na tumakbo si Jonard palayo sa lugar na iyon. Umiiyak siya, hindi lang dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa na unti-unti nang bumabalot sa kanyang maliit na puso. Tila wala na talagang lugar para sa kanya sa mundong ito. Puno ng sakit at sugat, napagdesisyonan niyang magtungo sa mga boss ng sindikatong dati umaalalay sa kanya. Alam niyang mahirap, pero sa kanyang isipan, sila na lamang ang natitira na maaaring tumulong sa kanya. Habang naglalakad si Jonard, naramdaman niyang mas lumalala ang init at kirot sa kanyang katawan. Ang init ng araw ay tila nagdadagdag pa sa hapdi ng kanyang balat na nalapnos ng mainit na tubig. Nang marating siya sa lugar ng sindikato, naupo siya sa isang sulok, nanginginig at patuloy na umiiyak. Isa sa mga batang napansin siya at tinawag ang kanilang pinuno. Lumabas ang leader ng sindikato, isang matandang lalaki na laging may hawak na yosi sa kamay. "Ano ba nangyari sa'yo bata? Ba't ang dami mong sugat?" tanong nito nang may halong inis.
Binuhusan po ako ng may-ari ng restaurant ng mainit na tubig. Sagot ni Jonard habang pilit niyang pinipigilang umiyak. Kailangan ko po ng tulong, sobrang sakit po. Tila walang awa ang pinuno ng sindikato. Imbis na tulungan siya, sinuklian pa ito ng masamang tingin. Anong magagawa ko dyan? Kung may sugat ka, problema mo na yan. Wala akong pambili ng gamot o pa-ospital para sa'yo. Ang laki na nagagastos namin sa mga batang katulad mo, alam mo ba yun? Natulala si Jonard. Ang sindikatong dati kinuha siya para manlimos ay tila wala nang pakialam sa kanyang kalagayan. Hinawakan ng isang tao sa sindikato ang kanyang braso at itinulak siya palayo. Alis ka na rito, bata. Wala na kaming pakinabang sa'yo kung ganito ang itsura mo. Sabi ng lalaki, walang bahid ng simpatsya. Pakiramdam ni Jonard ay bumagsak ang kanyang mundo. Wala na siyang malapitan. Wala nang mag-aalaga sa kanya. Ang sindikatong minsan niyang inasahan bilang tirahan ay itinaboy na rin siya. Wala siyang ibang magawa kundi umalis sa lugar na iyon. Sugatan, pagod at tuluyan nang nawala ng pag-asa. Mag-isa siyang naglakad sa kalsada. Bit-bit ang malalim na sugat sa kanyang mukha at dibdib. Nararamdaman niyang unti-unti na siyang humihina. Sa kanyang murang edad, naiisip na ni Jonard na marahil ay malapit na ang kanyang katapusan. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, naiisip niya ang kanyang pamilya, ang kanyang nanay na masayang pinapasyal siya dati, at ang kanyang tatay na laging nagbabantay sa kanya. Ngayon, tila wala nang natira kundi ala-ala ng masayang nakaraan. Umupo si Jonard sa isang sulok ng kalsada, sa tabi ng isang bakod na puno ng graffiti. Pagod na siya at wala na siyang lakas upang magpatuloy pa. Iniisip niya na baka ito na ang katapusan ng kanyang pakikipaglaban sa mundong tila hindi naman siya tinanggap. Sa kanyang paghiga, humapdi ang sugat sa kanyang katawan. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas malalim pa. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang maranasan niya ang ganitong klase ng hirap. Wala siyang ibang ginawa kundi maghanap ng pagmamahal at kalinga. Ngunit tila sa bawat pagkakataon, tinatanggihan siya ng mundo. Habang nararamdaman ni Jonard ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas, bumalik sa kanyang isipan ng mga ala-ala ng kanyang nanay at tatay. Nakita niya sa kanyang imahinasyon ang kanilang mga muka, nakangiti at puno ng pagmamahal. Iniisip niya kung ano kaya ang magiging buhay niya kung hindi nangyari ang trahedya. Baka masaya pa silang magkasama ngayon, kumakain ng paborito niyang pagkain o naglalaro sa labas. Ngunit lahat ng iyon ay isang malabong ala-ala na lamang ngayon. Habang tahimik na umiiyak, bigla niyang naramdaman ang isang malamig na dampi ng hangin sa kanyang muka. Napatingala siya at tumingin sa kalangitan, kung saan ang mga ulap ay dahan-dahang nag-aalisan. Tila nagbibigay ng espasyo sa mga bituin na unti-unting lumilitaw. Pasensya na, nanay, tatay. Bulong ni Jonard habang patuloy ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. Hindi ko kayo nahanap. Hindi ko alam kung nasaan kayo pero siguro hindi na rin ako magtatagal dito. Sa isip ni Jonard, natatanggap na niya ang kanyang kapalaran. Alam niyang wala na siyang malalapitan at nararamdaman niya na baka malapit na siyang sumama sa kanyang mga magulang. Ang kanyang katawan ay napakabigat na at ang hapdi ng kanyang mga sugat ay parang hindi na magagamot. Kinabukasan, nagising si Jonard mula sa pagkakatulog. Ngunit sa halip na malamig na simoy ng hangin, naramdam niyang tila may mainit na kamay na dumampi sa kanyang noo. Nagmulat siya ng mga mata at nakita ang isang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Hindi siya pamilyar, ngunit may malambing na mukha ito at may kasamang isang lalaki na may dalang mga gamot. Naku, kawawa naman ang batang to, sabi ng babae, puno ng awa sa kanyang tinig. Hindi na natin pwedeng hayaan siyang ganito. Ang lalaking kasama ng babae ay dahang-dahang lumapit kay Jonard. Bata, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin, sabi ng lalaki habang hinahaplos ang braso ni Jonard. Hindi namin kayang iwan ka sa ganitong kalagayan. Hindi napagsalita si Jonard. Nasanay na siyang itaboy ng mga tao kaya't hindi niya alam kung paano tatanggapin ang kabutihang ipinapakita ng mga estrangherong ito. Ngunit sa kabila ng kanyang takot at pagdududa, may kaunting sinag ng pag-asa sa kanyang puso. Baka sa wakas, may taong handa ng tumulong sa kanya. Dinala ng mag-asawa si Jonard sa isang maliit na klinik malapit sa kanilang lugar. Doon, inasikaso ng mga doktor ang kanyang mga sugat at binigyan siya ng gamot upang maibsan ang kanyang hapdi. Habang ginagamot siya, napansin ni Jonard ang kakaibang pakiramdam ng kalinga.
Isang bagay na matagal niya niyang hindi nararanasan. Mabait ang Diyos anak, hindi kanya pababayaan. Bulong ng doktor habang hinahaplos ang ulo ni Jonard. Nandito kami para sa iyo ha. Sa kabila ng lahat ng sakit at paghihirap, naramdaman ni Jonard na kahit papaano may mga taong handang magbigay ng tulong at pagmamahal, at sa kabila ng kawalan ng pag-asa, may mga pagkakataon pa ring binibigyan siya ng pagkakataong bumangon at magpatuloy. Habang gumagaling ang kanyang mga sugat, natutunan ni Jonard na hindi pa tapos ang kanyang laban. Kahit pa nawalan siya ng pamilya, nariyan pa rin ang mga taong handang umagapay sa kanya. Muli siyang natutong umasa kahit na mahirap. Pagkalipas ng ilang linggo, mula nang matagpuan ng mag-asawang sina Marlon at Jormaline si Jonard sa kalsada, hindi akalain ng batang dating puno ng takot at pasakit na magbabago ng ganito kalaki ang kanyang buhay. Ang mag-asawa, parehong mga guro na nagtuturo sa isang pampublikong paaralan, ay nagdesisyong kupkupin si Jonard bilang bahagi ng kanilang pamilya. Ang kanilang mga anak ay may kanya-kanyang mga buhay at mga pamilya na, kaya't bukas ang kanilang tahanan para kay Jonard. Naging simula ito ng panibagong kabanata sa buhay ni Jonard. Isang buhay na puno ng mga bagay na hindi na akalaing makakamtan pa. Ang isang pamilya, isang tahanan at higit sa lahat, ang edukasyon. Sa unang taon ng kanyang paninirahan kasama ang mag-asawa, hindi agad nasanay si Jonard sa bagong takbo ng kanyang buhay. Mula sa pagiging bata sa kalsada na iniwan ng sindikato at walang makakapitan, biglang nagkaroon siya ng tahimik at maayos na buhay. Sa bawat araw, unti-unti niyang nararamdaman ang kalinga at pagmamahal ng dalawang taong tila nagmula sa langit. Anak, huwag kang mahiyang magsabi kung may kailangan ka. Malambing na sabi ni Jormaline isang gabi habang hinahaplos ang likod ni Jonard. Nasa hapagkainan sila at napansin niyang tila hindi komportable si Jonard sa pagkain. Sanay na si Jonard na manghingi ng tira-tirang pagkain mula sa kalye, kaya't para sa kanya, tila napakalaking biyaya na ngayon ay makakakain siya ng masarap na ulam sa mesa ng kanyang bagong pamilya. Salamat po, nanay. Mahina ngunit taimtim na sagot ni Jonard. Nakangiti si Jormaline habang si Marlon naman ay tahimik na tumutulong sa paghain ng pagkain. Unti-unti, natutunan ni Jonard na tanggapin ang kanyang bagong buhay. Pinag-aral siya ng mag-asawa at para kay Jonard, ito na marahil ang pinakamalaking biyayang natanggap niya. Hindi niya akalaing makakatungtong siya ng paaralan. Sa una, nahirapan siyang makibagay sa mga kaklase niyang masanay sa buhay eskwela. Ngunit sa bawat araw na lumipas, natutunan niyang magbasa, magsulat at unawain ng mga aralin. Sa kabila ng kanyang mga takot at pangamba, hindi siya bumitaw. Pinipilit niyang matutunan ng lahat ng itinuturo ng kanyang mga guro. Sa isip niya, utang niya ito sa mga taong nagbigay ng bagong pagkakataon sa kanya, sina Marlon at Jormaline. Nang tumungtong si Jonard ng high school, mas naging malalim ang kanyang pananaw sa buhay. Nakatagpo rin siya ng mga tunay na kaibigan na hindi lamang pinapahalagahan ang kanyang talino, kundi pati na rin ang kanyang karakter. Isa sa mga kaibigan niyang naging malapit ay si Angelo, isang kaklase niyang mahilig sa talakayan at debate. Alam mo, Jonard, magaling ka sa argumento. Bakit hindi mo subukang maging lawyer balang araw? Mungkahi ni Angelo habang naglalakad sila pa uwi isang hapon. Napatigil si Jonard at napaisip. Noon pa man, alam niyang gusto niyang maging isang taong may kapangyarihang tumulong sa mga naaapi. Sa dami ng nakita niyang kasamaan at kawalan ng hustisya sa kalsada, naisip niyang baka nga ito na ang kanyang daan, ang maging isang abogado. Bakit nga hindi? Sagot ni Jonard, bahagyang ngumiti habang tinatago ang mga lumang sugat sa kanyang puso. Simula noon, ipinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat ng makakaya para maging matagumpay sa larangang iyon. Sa kanyang pagtatapos sa high school, nakatanggap si Jonard ng scholarship mula sa isang prestiyosong kolehiyo. Tuwang-tuwa sina Marlon at Jormaline para sa kanya, at sa bawat hakbang na kanyang tinatahak patungo sa kanyang mga pangarap, naroon ang suporta at pagmamahal ng mga taong kumukupkup sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga taon. Sa kolehiyo, patuloy na nagtagumpay si Jonard sa kanyang pag-aaral. Natutunan niyang pahalagahan ang bawat pagkakataong ibinigay sa kanya ng buhay. Kahit na puno ng hirap ang nakaraang taon, natutunan niyang yakapin ang bagong landas na kanyang tinatahak. Sa tulong ng kanyang mga guro at mga kaibigan, unti-unti niyang naabot ang kanyang pangarap na maging abogado. Nang dumating ang araw ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo,
Tila isang panaginip ang lahat para kay Jonard. Nakasuot siya ng itim na toga. Hawak ang kanyang diploma habang tinitingnan sina Marlon at Jermaline na nakaupo sa gitna ng mga manonood. Ang mga luha ng mag-asawa ay hindi maitago. Hindi lang dahil sa saya, kundi dahil sa pagmamalaki sa kanilang anak na ngayon ay isang ganap na abogado. "Nay, Tay," sabi ni Jonard habang niyakap ang mag-asawa pagkatapos ng seremonya. "Hindi ko po makakamtan ng lahat ng ito kung hindi po dahil sa inyo." Niyakap siya ng mahigpit ni Jermaline. "Anak, ikaw ang biyaya sa amin. Natutuwa kaming makita kang ganito kasaya at matagumpay." Ngumiti si Marlon at tumango. "Tama ang nanay mo. Anak ka namin kahit kailan at lagi kaming nandito para sa'yo." Makalipas ang ilang taon bilang abogado, nakilala si Jonard hindi lamang sa kanyang galing sa batas, kundi pati na rin sa kanyang husay sa negosyo. Sa tulong ng mga kakilala at mga taong naniwala sa kanya, nakapagtatag siya ng ilang matagumpay na negosyo na mabilis na lumago. Ang kanyang pangalan ay naging tanyag sa larangan ng batas at negosyo, at dumating ang araw na siya ay naging isa sa pinakamayamang negosyante sa kanilang lugar. Ngunit kahit na naging matagumpay si Jonard, hindi niya kailanman nakalimutan ng mga tao at lugar na humubog sa kanya. Laging nasa isip niya sina Marlon at Jermaline, at sa bawat tagumpay na nakamit niya, lagi niyang ipinapaalala sa sarili na utang niya ang lahat ng ito sa kanila. Isang araw habang naglalakad si Jonard sa isang kalye sa Maynila, napansin niyang may isang lumang restaurant na isinara at ibinebenta na. Agad niyang naalala ang lugar na iyon. Iyon ang restaurant ni JR, ang lalaking minsang nagbuo sa kanya ng mainit na tubig noong siya ay bata pa lamang. Muli niyang naramdaman ang kirot ng alaala, ngunit sa halip na galit, isang idea ang pumasok sa kanyang isipan. Wala siyang alinlangan, agad niyang binili ang restaurant. Hindi na mahalaga kung magkaano ang halaga nito. Para kay Jonard, ito ay isang simbolo ng kanyang tagumpay at paggaling mula sa mga sugat ng nakaraan. Nang matanggap ni JR ang balitang binili ni Jonard ang kanyang restaurant, halos hindi siya makapaniwala. Nakita niya si Jonard na ngayon ay isang matagumpay na abogado at negosyante. Naroon pa rin ang peklat, dulot ng pagbuhos niya ng mainit na tubig dito. At ang lalaking minsan niyang minata at sinaktan ay ngayon mas makapangyarihan at mayaman na kaysa sa kanya. Nang magkita sila, napahiya si JR pero wala siyang magawa. Hindi nagtagal, lumisan na siya mula sa lugar na iyon. Alam niyang wala ng lugar para sa kanya sa negosyo. Ngunit higit pa sa lahat ng tagumpay na nakamtam ni Jonard, ang pinakamalaking biyaya na dumating sa kanyang buhay ay nang malaman niyang may isa pa siyang kapatid na naligtas sa bagyo noong bata pa siya. Sa kanyang paghahanap, natuklasan niya si Criza, isang batang babae na tila kapareho ng kanyang mga alaala. Ang mga mata, ang ngiti at ang malalim na pananabik sa pamilya. Agad-agad niyang kinuha si Criza. Pinag-aral at ginawa ang lahat para mabigyan ito ng magandang buhay. Isang bagay na minsan niyang ninais na magkaroon din noong siya ay bata pa. Si Criza, bagamat maraming pinagdaanan, ay unti-unting bumangon sa tulong ng kanyang kapatid. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong naging matibay ang kanilang samahan bilang magkapatid. Isang gabi habang magkasama sina Jonard at Criza sa kanilang bahay, biglang napaisip si Jonard sa lahat ng kanyang pinagdadaanan. "Hindi ko akalain na ganito kalayo ang mararating ko," sabi niya habang nakatingin sa mga bituin sa labas ng bintana. Ngumiti ang kapatid niyang si Criza at humawak sa kamay ng kanyang kuya. "Kuya, alam mo, isa kang malaking inspirasyon. Salamat dahil hindi mo ako iniwan." Niyakap ni Jonard ang kanyang kapatid. "Hindi kita iiwan, Criza. Gaya ng hindi pag-iwan sa akin nila Daddy at Mama Jermaline. Nandito lang ako, palagi." Habang yakap si Criza, napagtanto ni Jonard na sa kabila ng lahat ng hirap at sakit, nahanap niya ang kanyang tunay na pamilya. Sa gitna ng trahedya at mga sugat, nagkaroon siya ng pag-asa at pagmamahal na nagpabago sa kanyang buhay. Ngayon, bilang isang matagumpay na abogado at negosyante, buo na ang kanyang misyon, ang tulungan ng mga taong tulad niyang minsan ding nawalan ng pag-asa. At sa bawat araw na dumadaan, patuloy siyang magiging liwanag para sa iba. Dahil alam niyang sa kabila ng lahat ng dilim na kanyang hinarap, may mga taong magniningning para magbigay sa kanya ng gabay at pagmamahal.